Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 2, verses 17 to 24. Kanina binasa po ng ating kapatid ang passage natin sa Tagalog. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po sa English. Romans chapter 2, verses 17 to 24. Ganito po ang sinasabi. But if you bear the name Jew, and rely upon the law, and boast in God, and know His will, and approve the things that are essential, being instructed out of the law, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of the truth, you therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law through your breaking the law, do you dishonor God? Verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is written. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Dahil po tayo ay tagasunod ni Kristo, I think we need to ask ourselves, bakit ba tayo nag-aaral ng Scriptures? Bakit ba natin pinag-aaralan ng Bible? Ano po ba ang ating layunin? May sinabi po si Martin Lloyd-Jones, isang British pastor and medical doctor, na nabuhay noong 20th century ukol dito, ukol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po niya, what is your motive when you read the Bible? Is it just to have a knowledge of it so that you can show others how much you know? And argue with them? Or are you applying the truth to yourselves? As you read, say to yourself, this is me. What is it saying about me? Allow the Scripture to search you. Otherwise, it can be very dangerous. There is a sense in which the more you know of the Bible, the more dangerous it is to you if you do not apply it to yourself. And for the past weeks, pinag-aaralan natin yung danger ng hindi pinag-aaralan ang Scriptures at hindi, or rather, hindi nang pinag-aaralan ng Scriptures or alam ang Scriptures pero hindi ito ina-apply. At yun yung naging problema ng mga Hudyo. So, umagang ito, pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. And it's the same as pagiging faithful o pagiging tapat sa salita ng Diyos upang maging pagpapala tayo sa iba. Uulitin ko po, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay may kinalaman sa pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. It is also the same as pagiging faithful o tapat sa Scriptures upang maging pagpapala tayo sa iba. When we say that we apply the Scriptures, then it must also beg that we answer yung pagiging pagpapala sa iba. Yung proper application ng Scriptures, ang sukatan ng proper application ng Scriptures ay nakikita sa ministry natin sa iba. So, ganun siya. Sa aklat ng Romans, may connection po ang pagtugon sa kapahayagan at araw po ng paghuhukom. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2, verse 6, God will render to each person according to his deeds. And then in verses 12 and 13, sabi niya, for all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Sa panahon po natin, maraming nagsasabi na may mga ganito silang mga script. Magpakatotoo ka. Diba? Maririnig natin yan. From noontime hanggang hating gabi. Sasabi yung mga ganyang salita na magpakatotoo ka.
At ang gagawin nila, para magpakatotoo sila, susundin nila ang kanilang mga layaw at pagnanasa. Ganito po ba ang pag-apply ng katotohanan? Meron namang iba na nagsasabi na, kami ang nagsasabi ng totoo. Kami mga Kristiyano. Tapos gagamitin nila ang Bible para linlangin ang mga tao. Para lang makapaghiganti sila sa relihiyon na kanilang kagalit. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mga nagbabangayan. Meron ding iba gagamitin ng Bible para linlangin ulit ang kapwa nila para makapagbigay naman ang mga tao ng malaking halaga sa kaban ng church. At ang mensahe nila ay, yayaman ka. At gagaling ka sa iyong mga sakit pag nagbigay ka ng malaki sa church. What is this? Is this the face of ministry ni Jesus Christ? Sa history po ng church, pag pinag-aralan po natin, especially in the 15th century, mayroon pong similarly na nangyari na sinasabi ng mga church people na ang gospel is supposed to be free. The gospel is supposed to be free. Pero ang ginawa ng mga church officials, kakagaling pa lang ng 75% actually ng Europe kakatapos namatay doon sa bubonic plague. This was in the Middle Ages. Yung bubonic plague, yun yung Black Plague, na kung saan 75% ng Europe ay namatay. And so, ma-imagine natin yung economy nila bagsak. Ang claim ng church, free ang gospel. Kung free ang gospel, bakit nila pinalabas itong doktrina ng indulgences? Ang sabi pa nga ni Johann Tetzel, yung kanilang preacher, the preacher of indulgences, when the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Ibig sabihin, pag nagbigay ka sa church, at nagbigay ka ng contribution mo, once na marinig sa langit ang kalansing ng binigay mo, ang kaluluwa ay lalabas sa purgatorio. The gospel is supposed to be free. Pero why are you putting burdens on the backs of people na naghihirap? Tapos pumunta si Martin Luther sa Rome, narinig niya yung mensahe, all over Europe narinig yung mensahe niya. Tapos pagpunta niya sa Rome, nakita niya, kaya pala gano'n ang doktrina na pinapalaganap ng time na yun dahil ginagawa nila ang dome ng St. Peter's Basilica. Ganito po ba ang pag-apply ng katotohanan? Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos, pagiging matuwid niya para sa ating pagpapawalang sala at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili, panalangin ko po na makita natin ang ating aliw at lakas sa kagandahang loob niya sa atin upang makatugon po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week po, napag-aralan po natin na ang Diyos ay hindi po nagtatangi. He is not a respecter of persons. Dahil lahat po tayo nagkasala, parehong Hudyo at Hintil, hahatulan po ng Diyos. Lahat po tayo, ang bawat isa sa atin ay hahatulan ng Diyos batay sa natanggap nating kapahayagan at kung ano ang naging tugon natin sa kapahayagang yon. Sabi nga ni Pablo, sa mga Hintil na nangagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan.
dahil may kaalaman sila ng Diyos mula sa kalikasan or mula sa law of nature. Yun yung binanggit kanina sa awitin na dun sa awit nung nagsimula ang worship. Day to day pours forth speech. So, in nature, nakikita po natin yung kalwalhatian ng Diyos. And even though there are no words that speak out yung glory of God and His beauty and majesty, it is seen in all of nature. And so, sila ay hahatulan batay sa naging tugon nila sa kalikasan. Sa mga Hudyo naman na nangagkasala ng saklaw na kautusan ni Moises, ay hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat ang hiling ng kautusan ay hindi hearers lang of the law, kundi kailangan doers of the law. Sabi nga, it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law shall be justified. Bagamat hindi raw natanggap ng mga hintil ang kautusan, ipinakikilala nila sa kanilang mga gawa. Kung ginagawa nila ang mga bagay sa kautusan, pinapakita nila sa kanilang mga buhay ang nasa kanilang mga puso kapag ginagawa nila ang kahilingan ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sabi ni Pablo last week sa ating pinag-aralan, sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan at kung minsan naman ay pinagtatanggol sila ng kanilang mga isipan. And so lahat po tayo ay accountable based on the revelation we received from God and how we respond to it. Wala pong tayong excuse at wala tayong maitatago sa Diyos. Mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa umagang ito, kailangan po natin tanungin ang scripture ng question na ito. And yes, it is our practice to approach scripture. Ganito po ang magiging tanong natin sa umagang ito. Does moral decency exempt one from God's righteous judgment? Does moral decency exempt one from God's righteous judgment? This now leads us to our passage for today sa Romans chapter 2 verses 17 to 24. Hayaan niyo pong basahin ko po muna ang Romans chapter 2 verses 17 to 20. But if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God and know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the law and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of the truth. Diyan muna tayo. Sa verses 12 to 16, tinukoy po ni Apostol Pablo na ang isang grupo ng mga kausap niya ay mga Hentil. Dito naman sa verses 17 to 20 hanggang sa katapusan ng chapter 2, which is verse 29, ang kausap niya ay mga Hudyo and he makes it clear. Sabi niya, if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God. Mapapansin din natin dito sa ating passage na binasa, tinuloy niya yung kanyang style of Q&A or yung diatribe style ng pag-aaral. Mapapansin natin yung Q&A niya, especially sa verses 21 to 24. And this confirms to us ngayon na dalawang grupo nga ang kausap niya na mga Kristiyano doon sa church in Rome na nagbabangayan. Sa verses 17 to 20, makikita natin na mayroong dalawang listahan ng katangian. These are list of qualities that Jews are proud of because they have the law. Sa verses 17 to 18, makikita natin yung intrinsic advantages of the Jew. Yung advantage nila over the Gentiles. At ito yung pinagmamalaki nila. So verses 19 to 20, makikita naman natin yung ministry nila sa mga Gentiles. And because meron silang gift na galing sa Panginoon at dahil meron silang advantages, ito ngayon ang kanilang ginagamit sa ministry nila sa mga karatig bansa. Or so it seems. Punta muna tayo sa verses 17 to 18. Yung advantages or intrinsic advantages of the Jew. May paniniwala po ang mga Hudyo na dahil sa kanilang special na status sa harapan ng Panginoon, meron silang relationship, meron silang covenantal relationship sa Panginoon,
kesyo sa kanila nagpahayag ang Panginoon, kesyo sa kanila binigay ng Diyos ang kautusan, kesyo sila po ang mga tinuli. And so, paniwala po nila dahil sila po ay mula kay Abraham. Marami silang dahilan. Basta as long as Hudyo ka, paniwala nila, hindi ka kakatulad ng Diyos. Hindi sila mapapahamak. Kahit nagkasala pa sila. Ganun ang paniwala nila. Ganun yung attitude nila. Kaya ang sagot sa kanila ni Pablo, eto na, sa verse 17. Kung sinasabi mong Hudyo ka, imagine natin ngayon, etong passage natin ay parang boxing. Alam naman natin ang boxing, yung iba sa atin kapag nanonood ng boxing, gusto natin knockout agad. Samantalang ang boxing ay parang drama yan. Hindi mo pwedeng agad na i-knockout agad kasi ang daming nanonood. So, nawawala yung excitement. So, dahan-dahan ang pagsuntok. Hindi mo pwedeng ibuhos agad ang 100% ng lakas mo sa kaaway mo. Kailangan makatanggap ka rin. Pag nakatama ka, kailangan tumanggap ka rin ng tama. Later on na yung knockout. So, dito kay Pablo, makikita natin na dahan-dahan siyang sumusuntok. Dito sa verses 17 to 20, makikita natin yung 1, 2, 3 punch niya. Pero pagdating po natin ng 21 to 24, doon na niya binibigay yung death blow hanggang sa verse 29. So dito muna tayo sa 17 to 20. Tingnan natin yung 1, 2, 3 niya. Sapagkat may paniniwalang ganito ang mga Hudyo. Sinagot sila ni Pablo kung sinasabi mong Hudyo ka. If you bear the name Jew. Di ba ang kausap mo Hudyo? So bakit parang sinabi mo na kung Pilipino ka, ibig sabihin may pagdududa? What do you mean? Ngayon maiintindihan natin yung ibig sabihin ni Pablo. Maririnig natin almost yung protest dito ng Hudyo. What do you mean if I bear the name Jew? Of course I'm Jew. I'm Jew by blood. Hindi ako hentil, hindi ako katulad nila. So ganon. Kinukumpara ng mga Hudyo ang sarili nila sa mga hentil. At mayroong feeling na morally superior sila sa ibang tao. Just because nasa kanila ang kautusan na kanilang ipinagmamalaki. So isa-isahin natin ngayon itong listahan ni Apostol Pablo sa verse 17 at saka 18. Itong listahan ng mga katangian na kanilang pinagmamalaki. Verse 17, start tayo. If you bear the name Jew, or sa ibang versions ng Bible, if you call yourself a Jew, ibig sabihin nationalistic sila. May pagmamahal sila sa kanilang lahi at sa kanilang bayan. At sabi dyan ni Pablo, and rely upon the law. Pinagmamalaki nila na alam nila ang kautusan na binigay ng Diyos kay Moises sa Sinai sa Exodus 19 to 31. So ito yung 10 Commandments na nakasanayan nating tawagin. Therefore, ibig sabihin, nasa kanila ang kautusan. Sila po ang binigyan nito. At sabi rin ni Pablo, hindi lang if you bear the name Jew and rely upon the law, sabi niya, and you boast in God. Sa biblical history, mababasa natin kung paano tawagin ng Diyos si Abraham upang gawin siyang malaking bansa. Yun yung pangako ng Diyos sa kanya. Hanggang sa napadpad ang pamilya ni Abraham, yung kanyang mga salinlahi sa Ehipto. At dumami doon sila dumami. At yun na nga, nangyari nga na nung panahon ni Moises, ay tinawag sila ng Diyos na pumunta sa Sinai upang makipagtipan sa kanila. Doon tinawag niya silang bayang hinirang, isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. They were proud na may ganito silang ugnayan sa Diyos sa kasaysayan. Tuloy natin sa verse 18, yung listahan. And know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the law. So kiniklaim nila na alam nila ang kalooban ng Diyos. Pwede palitan na lang natin po.
Yun. Okay, thank you. So, kiniklaim nila na alam nila ang kalooban ng Diyos at alam nila ang mali na ginagawa ng iba, especially ng mga hentil. Dahil nakakasunod sila sa mga ordinansa ng Diyos, feeling nila kinalulugdan sila ng Diyos. Bakit nila nasasabi ang mga bagay na ito? Dahil nga, sabi dyan, naturuan sila sa kautusan. We need to ask now, may mali ba sa listahan ito? Bakit ito binabanggit ni Pablo? Sabi niya, if you are a Jew. So parang ang sinasabi, may pagdududa sa pagiging Hudyo. If you bear the name Jew, if you rely upon the law, if you boast in God, if you know His will and approve the things that are essential being instructed out of the law. May pagdududa ba? May masama ba? May mali ba? Wala. Wala pong mali sa listahang ito. Walang mali kung nationalistic sila, walang mali kung nagtitiwala sa kautusan, walang mali kung ipinagmamalaki na sila sa Diyos at may ugnayan sa kanila at sinasang-ayunan ang mga bagay na mabuti. So what's the problem? Tuloy lang natin. Tingnan natin yung ministry nila to the Gentiles. So verses 19 to 20, sabi ni Pablo, "And are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness." Verse 20, "A corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of truth." Dito, sa 19 to 20, pwede nyo ilagay dyan sa mga nagsusulat, ginagamit na ni Pablo yung wika nila. Actually, yung makikita nyo dyan sa verses 19 to 20, ito yung mga salita na ginagamit ng mga Hudyo para i-describe ang mga Gentiles. So kapag halimbawa, ginamit mo yung salita na ginagamit ng kausap mo, parang binabalik mo sa kanya eh. Parang sumasalamin ka eh. Sinasalamin mo yung kondisyon niya. So ngayon, ganun din ang ginagawa dito ni Pablo. Dahil nasa kanila ang kaliwanagan ng katotohanan ng Diyos, ang expectation po kasi sa mga Hudyo ay maging pagpapala sila sa mga bansa. Binigay yan ng Panginoon sa inyo. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Kay Abraham pa lang sinabi ng Diyos, gagawin kitang pagpapala sa mga bansa. And therefore, yun ang expectation sa Israel. I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you, the families of the earth will be blessed. Nakatitiyak sila na sila yung mga taga-akay ng mga bulag. Mapapansin natin ngayon, paano sila magiging blessing? Ano yung ministry nila sa mga Gentiles? Sinasabi dyan, mga taga-akay ng mga bulag. Ang tinutukoy na bulag dito, yung mga hentil, dahil hindi nila alam ang katotohanan. Sa mga katuwid, mga liwanag ng mga nasa kadiliman ng idolatry. At kinikilala nila na sila yung mga tagapagturo ng mga hangal. O siguro, strong yung word na ginamit sa Tagalog, pero mamaya papaliwanag natin. Ang ibig lang sabihin doon, mga tagapagturo sila ng mga hindi nalalaman ang karunungan. At yung pinakahuli, isang guro o guro ng mga sanggol. Last week, pinaliwanag po ni Apostol Pablo na ipinakikilala ng mga hentil sa kanilang gawa ang nakasulat po na kautusan sa kanilang mga puso. Dahil ginagawa nila ang kahilingan ng kautusan. When you do what is in the law, you show that the law is in your heart. Even though you did not receive the 10 Commandments or you did not receive the law, but when you do what the law requires, you show what the law is in your heart. Ganun ang ginagawa ng mga hentil. At piniliwanag yun ni Pablo sa kanila. Ganun pa man dito sa ating passage, anong tawag ng mga Hudyo sa mga hentil? Anong description nila sa kanila? Mga bulag, mga hangal, mga mangmang o sanggol, mga nasa dilim. Itong mga words na ito ay hindi words po na may kulay actually ito, may charge po ito. Ayon sa mga scholars, hinahamak ng mga Hudyo ang mga hentil. Mababa ang tingin nila sa mga hentil. Even though, sinabi ni Pablo, in fairness sa mga
sa mga Gentiles, even though they did not receive the law, pero when they follow the law, the requirements of the law, when you see them that they are doers of the law, they show the law that is in their heart. Pero dito, hindi kinikilala ng mga Hudyo. Ang tawag sa kanila, mga sanggol. Wala kayong kontribusyon. Wala dapat na i-credit sa inyo. Puro kayong mga mang-mang, mga hangal, mga nasa kadiliman. And so, dahil binabalik ni Pablo at ginagamit niya yung salita na ginagamit ng mga Hudyo, may ramdam natin ngayon yung tension kay Pablo at saka doon sa mga kausap niyang Hudyo. So ngayon, kiniklaim nila na sila ay liwanag sa mga nasa dilim, pero hinahamak nila ang dapat nilang akayin. Ulitin ko, meron kayong ministry sa mga bansa. Kiniklaim nila na sila ay liwanag sa mga dilim, pero ang ginawa nila ay hinamak nila ang dapat nilang akayin. Paano yun? Ang pinupunto dito ni Pablo, hindi nila nagampanan ang ministry nila. Hindi sila naging tapat na lingkod ng biyaya ng Diyos. Kaya binalik sa kanila ni Apostol Pablo ang salamin. Dito sa verses 21 to 24, yung death blow niya. Dito na yung knockout. Part 1 ng knockout, verses 21 to 24. Yung 25 to 29 sa susunod na yon. So dito, verses 21 to 24, sabi ni Pablo, "You therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law through your breaking the law, do you dishonor God? For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is written." Isa-isayin po natin ito. Ang punto dito ni Pablo ay, do you practice what you preach? Ginagawa mo ba o ina-apply mo ba ang tinuturo mo? Question number 1. Sa verse 21a, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan? Hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Answer. Walang sagot. Katahimikan lang. Silence. It is expected po sa isang guro na turuan ang kanyang sarili bago turuan ang iba. Hindi ka pwedeng magturo ng iba kung hindi mo alam kung anong ituturo muna at hindi mo na-apply yun. At mabigat yun, especially sa mga teachers. Accountable kami sa mga tinuturo namin. Hindi pwedeng tumatayo sa harapan tapos hindi namin ina-apply. Yun yung number 1 principle sa preaching. It is expected sa isang guro na turuan ang kanyang sarili bago turuan ng iba. Dahil ang Hudyo ay mangangaral sa mga bansa, dapat na tinuturuan niya rin ang kanyang sarili. Practice what you preach. Ika nga. Question number 2 ni Pablo. Sa verse 21b, sabi niya, ikaw na nangangaral na huwag magnakaw ang isang tao, nagnanakaw ka ba? You who preach that one shall not steal, do you steal? Answer. May sagot ba? Wala. Katahimikan lang. Silence. Sa original language, ang ginamit na salita dito sa steal or pagnanakaw ay klepto. Yun yung original language, klepto ang ginamit. Ayon sa mga scholar, ang salitang ito ay may kinalaman sa panlilinlang. Hindi ito yung robbery, yung papasok sa bahay tapos sisirain lahat ng gamit dahil may hinahanap ko tapos magnanakaw ng pera. Hindi ito ganoon. Ang salitang itong klepto na ito or pagnanakaw or stealing dito ay may kinalaman sa panlilinlang. Yung iniisahan mo yung kapwa mo. May kinalaman sa dishonesty.
Halimbawa na lang, nagbayad sa iyo ng 100 pesos. Ang presyo ng serbisyo ay 80 pesos. Magkano ang sukli? 20. Pero ang sinukli mo, 10. Yun. Yun yung tinutukoy dito, dishonesty. Yung pagiging sneaky. Iniisahan mo kapwa mo. Question number 3 ni Pablo, sa verse 22a. Sabi niya, ikaw na nagsasabing huwag mangangalunya ang isang tao. Nangangalunya ka ba? May nagtanong, parang narinig ko kanina habang binabasa dito. Pangangalunya. Ano yung pangangalunya? Pakikiapid. Ikaw may asawa ka, tapos nakikiasawa ka sa iba, may asawa kang tao. Pakikiapid yun, o pangangalunya. Dalawa ang words na ginagamit natin sa Tagalog. May pakikiapid, may pangangalunya. Yun ang ibig sabihin nun. May asawa kang tao, tapos mupunta ka, nakikiasawa ka sa iba. So, ang tanong dito, nagsasabing huwag mangalunya ang isang tao, nangangalunya ka ba? At may sagot pa sila? Wala pa rin. Nung panahon nila naganap po ang pangangalunya, as much as it is today, at tulad sa panahon natin, ang tingin nila sa ganitong bagay ay normal, di ba? Ano daw ang isip nila porket they go their separate ways, hindi na sila mag-asawa. Sino nagsabi sa inyo? Pumarap kayo sa Diyos na mag-asawa kayo, tapos dahil naisipan nyo lang one day, hindi nyo na mahal ang isa't isa, na fall out of love. Ika nga, hindi na kayo mag-asawa. Wrong. Ang pagiging mag-asawa ay hindi feeling. It is not based on feelings. Umarap kayo sa Diyos, nangako kayo sa harapan ng Diyos, tuparin nyo ang pangako nyo sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang pag-aasawa ay isa sa mga pinaka-importanting desisyon na ginagawa sa buhay natin. At kailangan yan ng counseling para ma-thresh out lahat ng mga problema at issues. So ngayon, dito, mataas ang standards ng mga Hudyo pagdating sa pangangalunya sa pag-aasawa. Pero hindi ibig sabihin na wala po silang kapintasan. Matatandaan po natin ang kwento ukol sa Panginoon nung kausap po niya yung mga matatanda sa Israel. At lumapit po sa kanya itong mga matatanda at tinanong siya. Ang tanong sa kanya, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Any reason. Kasi gawain po nila na noong panahon na pag yung babae nasunog lang yung sinasaing, pwede mo nang hiwalayan. O pag isang umaga nagising ka at napansin mo yung asawa mo may kulangot sa ilong, pwede mo nang hiwalayan yun. Ganun kababaw. O sabihin natin, biglang nagising ka isang umaga dahil mas malakas pa humilik sa'yo yung asawa mong babae, pwede mong hiwalayan yun. Kaya nga ang sabi dito, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Kasi gusto nilang ma-justify yung practice nila, yung liberal practice nila na pwede nilang hiwalayan ang asawa nila. Ang sagot sa kanila ng Panginoong Jesus, because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wives. Pinermit, pero hindi yan commanded ng Panginoon. But from the beginning, sabi ni Jesus Christ, But, merong contrast. But from the beginning, ang inapila ng Panginoon, ang ginamit ng Panginoon ay creation mandate. Ibig sabihin, from the very beginning, ang kalooban ng Panginoon ay ito. It has not been this way. Sabi niya, I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman, commits adultery. So kung hihiwalayan mo ang asawa mo
for any reason except immorality, and you marry a woman, you commit adultery. Sa panahon natin, pag in-apply yan, kahit boyfriend lang, opo. Kahit boyfriend lang yan, yung makikita mong mga arti-artista sa TV, ay si ganyan, naghiwalay na. Tapos pagkatapos ng 3 months, ay si lalaki, ganito na ang girlfriend. Ay si babae, ganito na ang kanyang nakasama, papuntang Maldives. Pangalunya po yun. Mag-asawa pa rin yan. Mag-asawa yan. So ngayon, ang tanong, itong bagay ba na ito, ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, ang isang tao, nangangalunya ka ba? Parang may kakilala ako, nagtuturo dito sa harapan. Okay lang sa kanya yung mga ganitong bagay, kaya pala malaman-laman natin, although nagtuturo siya, eh yun pala ang kinakasama niya ay hiwalay sa asawa. Eh hindi dapat ganun. Sabi. Isa pa, maaaring hindi ka nga tumitingin sa ibang babae, maaaring hindi ka ng babae, o sabihin natin sa mga kababaihan, maaaring hindi ka ng lalaki, at hindi ka rin tumitingin sa ibang lalaki, o tumitingin ka rin. Sa kakatingin nyo sa abs ng ibang lalaki, pinahuhupad yung mga lalaki, walang pinagkaiba yun sa pambababae ng mga lalaki. Kung palalayasin mo ang asawa mo na gawain ng mga matatanda sa Israel, wala kang pinagkaiba sa ginagawa nila. Question number 4, verse 22b. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang mga templo? Or you who abhor idols, do you rob temples? Noong unang panahon, dahil kilala ang mga Hudyo, itong bagay na ito, hindi ibig sabihin na ninanakawan nila yung mga templo ng mga Hintil. Hindi po. Ang nangyari po dyan, medyo may konting context lang dito kasi kilala ang mga Hudyo na nasusuklam po sa idolatry. And so, ang tingin po nila sa paganism at saka yung mga templo ng mga Hintil, yung mga idols nila, sina Zeus at saka kung sino-sino pang mga Diyos-Diyosan, ay hindi sila pumapasok doon dahil ang tingin po nila doon ay karamihan. Bawal po silang pumasok doon. So ngayon, dahil kilala sila na kinasusuklaman ang mga bagay na ito, pag medyo nagkaroon ng tension sa halimbawa sa isang community, pinaparatangan po yung mga Hudyo na ninanakaw ang kanilang mga rebulto. May isang instance na ganun ang naging investigasyon kay Apostol Pablo. Sa Acts 19:37, may sinabi po yung town secretary at sinabi niya na doon sa mga tao, sa community, hindi po sila nagnakaw ng hindi po sila nagnakaw sa ating mga templo. Huwag niyo silang gambalain. So, ganon. Kilala ang mga Hudyo na ganito, pinaparatangan sila kapag nagkakaroon ng konting tension. Ninanakawan daw nila yung mga rebulto. Although pinagbabawal talaga sa kanila na magkaroon ng contact sa mga idols dahil nga madumiyan. So anong sagot? May sagot ba dito? Wala talaga. Ang punto lang dito ni Pablo ay hindi kayo nagiging mabuting testimony sa paligid nyo. Nakakapagtaka. Kasi bakit kayo pinaparatangan ng ganon? Kung naging mabuti kayo sa inyong kapwa. At dahan-dahan natin naiintindihan ngayon ang pinatutukuyan ni Pablo. Question number 5, verse 23. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. So question sa Tagalog. Sa ibang version, ganito naman po ang sinasabi. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan. Ngunit ilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. You who boast in the law through your breaking the law, do you dishonor God? And ito na yung death blow. Lumabas ngayon yung punto ni Pablo. Maaaring nasa kanila ang kautusan, maaaring tama ang attitude nila pagdating sa kautusan, maaaring pinagmamalaki pa nga nila ang kanilang relationship sa Diyos. Oy, sa Diyos ako. You want true God, the creator of heaven and the earth.
Ako, kabahagi ako sa kanyang bayan. Ako ay isang Hudyo. At kinikilala silang tagapagturo ng salita sa mga bansa. Pero, ang tanong, kinikilala ka palang tagapagturo. Alam mo pala ang salita ng Diyos, alam mo pala ang kanyang kautusan. Pero bakit napupulaan ka? Bakit nila ginagawan kayo ng chismis na nagnanakaw ng mga rebulto? Bakit nagiging katitisuran kayo? Ang sinasabi dito ni Pablo, dahil nagiging katitisuran sila. At bakit na-display yung pangangalunya nyo sa harap ng mga hintil? Ang punto ni Pablo, dahil nagiging katitisuran kayo, katumbas nito, maaaring hindi nila sinira ang buong kautusan. Maaaring in some parts ng kautusan, sumunod sila. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, sinasabi niyo na nasa inyo ang kautusan. Hindi ba dapat ginagawa niyo yung kautusan? Hindi ba dapat nakikilala kayo sa pagtalima sa kautusan? Bakit mas kilala pa kayo sa pagnakaw sa mga templo? Nagiging katitisuran kayo. Yung ganyang attitude nyo, yung pinalalabas nyo, nagiging katumbas yan ng pagsuway ng buong kautusan. At dahil dyan, nalalapastangan ang pangalan ng Diyos. Verse 24. Nag-quote na ng Old Testament passage si Apostol Pablo. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Just as it is written. Yung sinabi niyang just as it is written, very strong yung language doon. Ibig niyang sabihin, tandaan niyo, inuulit niyo yung ginawa ng inyong mga ninuno. Hango po ito sa Isaiah 52:5 at saka yung isa pa sa Ezekiel 36:20-22. Ang nangyari dito sa Isaiah 52:5, ganito po ang sinasabi. Now therefore, what do I have here, declares the Lord. So nagsasalita dito ay ang Diyos. Seeing that my people have been taken away without cause. Yung taken away, ibig sabihin, tinapon sila sa Babylonia. Again, the Lord declares those who rule over them howl. Yung howl ng mga Gentiles. Hindi yan howl na parang natalo. Howl na nanalo. At masayang masaya. Masayang masaya na ang mga Hudyo ay tinapon sa Babylon. Yung mga kaaway nila, ganun ang ginagawa. Tapos ang sabi ng Diyos, and my name is continually blasphemed all day long. Context or background dito. Noong unang panahon po, mahalaga sa mga bansa yung kanilang lupa. Bakit? Kasi nakakabit sa kanilang lupa yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang bawat lupain ay may Diyos-Diyosan. Okay? So, may pamunuan ng bawat Diyos-Diyosan. Ngayon, pag yung isang bansa sinakop o sinalakay ang isang bansa at nanalo siya, alin ang mas malakas na Diyos-Diyosan? Yung sumalakay o yung natalo? Siyempre, mas malakas na Diyos yung sa sumalakay at nanalo. So, ganun siya. Kapag nanalo ang isang bansa sa sagupaan at pagsasakop nila, mas makapangyarihan yung Diyos ng sumakop. Ang nangyari sa Israel po, tinapon sila ng Diyos sa Babylonia. Sinakop ng Babylon ang Judah. At ngayon, those who rule over them howl. Ang nangyari kay Israel, tinapon sila ng Panginoon sa ibang bayan at pinasakop sila sa Babylon. Oo, alam nila ang salita ng Diyos. Oo, nasa kanila ang kautusan. Ngunit anong ginawa nila? Bakit sila tinapon ng Diyos doon? Bakit natalo sila sa Babylon?
Ninakawan nila ang Diyos at kanilang kapwa. Nangalunya sila. Oo, hindi nga sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero sumamba naman sila. Hindi sila nagnanakaw sa mga templo ng mga pagano o ng mga Diyos-Diyosan, pero sumamba naman sila sa mga Diyos-Diyosan ito. At ganun nga, kinukonsinti sila ng mga matatanda nila. Nang makita ito ng mga karatig bansa, anong sabi? Akala ko makapangyarihan ng kanilang Diyos. Sinasabi nila yung kanilang Diyos ay kataas-taasang Diyos, yung lumikha ng langit at lupa. Bakit? Bakit sila nasakop? Bakit nawalan sila ng lupa? Di hamak na mas malakas pala ang Diyos ng Babylon. Hindi doon nagtatapos ang sinasabi ng Diyos. Nang itapon sila sa Babylon, tuloy pa rin ang gawaing kasuklam-suklam. Sa Ezekiel 36:20-22, 3 beses na inulit ng Diyos yung kasalanan ng Israel. Sabi sa Ezekiel 36:20-22, hayaan yung basahin ko po. At nang sila'y dumating sa mga bansa na kanilang pinaroroonan, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan. Sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga ito ay bayan ng Panginoon at nagsilabas sa kanyang lupain. Ngunit iginalang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroroonan. Pangalawang beses. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo o sambahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan. They did not practice what they preached. Hindi sila naging mabuting testimony. Hindi sila naging pagpapala sa mga bansa. At ngayon na sinakop sila naman dito sa panahon ng Panginoong Jesus at saka ni Apostol Pablo, ngayon na sinakop sila ng Roma, kitang-kita na naman ng mga hentil ang kanilang pagpapaimbabaw. At dahil dito nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos sa mga bansa. Again, uulitin ko po. Dahil sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Kristo, make sure that it is Christ that is seen in us. That Christ is heard among us. Dahil dito sa mga ginawa ng mga Hudyo, nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos sa mga bansa. But there is one, mga kapatid at kaibigan, na hindi lamang nagdala ng liwanag, kundi siya po ang ilaw. In His life and death, nalugod po ang Diyos. Sapagkat pinakilala niya ang kanyang ama at pakumbabang sumunod sa ama. Nag-iisa siya. The scriptures testify that He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Jesus Christ practiced what He preached. He blessed us by taking our sins upon Himself so that we would receive His life and righteousness upon us. Wala tayong buhay. Lahat tayo patay sa kasalanan. Wala tayong kaliwanagan. Lahat tayo nasa kadiliman. Wala tayong katuwiran at kalinisan. Lahat po tayo mga marurumi. Lugmok sa kasalanan. Sapagkat tayo mga patay at nasa kadiliman, lahat ng ito ngayon, itong mga bagay na ito, itong mga magagandang bagay, mabubuting bagay, itong kaliwanagan, katuwiran, kalinisan, lahat ito ay natanggap nating biyaya mula sa Kanya. Meron bang qualification tayo? Wala. Wala tayong pwedeng i-claim sa Panginoon na dapat kong matanggap yan. And yet binigay sa atin at binuhos dahil sa ginawa ni Kristo. So in summary, question, does moral decency exempt one from God's righteous judgment? Does moral decency exempt one from God's righteous judgment? Short answer po, no. It does not. Hindi po guarantee na porket alam natin ang tama at mali at nagtuturo tayo ng mabubuting bagay ay hindi tayo haharap sa kahatulan.
Hindi tayo haharap sa araw ng paghukom. Hindi po guarantee yun. Na porket alam natin na tama at mali o alam natin ang nakasulat sa Bible, ay guarantee na hindi tayo haharap sa araw ng paghukom. Walang ganong guarantee. The Jews had the gift of the law and the ministry to the Gentiles or to the nations. Mataas ang standards ng morality nila. Pero imbis na maging pagpapala sa iba, naging katitisran pa nga. At lantad ito sa paningin ng mga bansa na hindi sumasampalataya. Ano nangyari? The testimony of Scripture against the Jews. Ano sinasabi ng Scriptures ngayon laban sa kanila? The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Yun yung accusation. And so, ano ngayon ang application natin dito? Number one, kailangan po natin maintindihan. We need to understand, mga kapatid at kaibigan, the more we grow sa ating pananampalataya at sa buhay Kristiyano, and the more involved we are sa buhay ng iglesia, the more we realize ang kahalagahan ng practice what you preach. Practice what you preach. Sinasabi po natin na kay Kristo tayo. Hinirang tayo. Tinawag upang humayo at gumawa ng mga alagad. Then ipamalitan natin si Kristo. Kailangan nyo na marinig sa atin. At ipakita natin sa ating buhay kung ano ang larawan ng isang alagad at tagasunod ni Kristo. We can be effective ministers to our families and friends only if we minister or teach ourselves first. Pangalawa, ang problema po ng isang moralist, katulad nitong mga Hudyo, mga moralist sila. Bagamat alam nila ang tama at mali, at pinoproblema nila ang malawakang problema ng kasalanan sa lipunan, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Ang nakikita niya yung kasalanan ng iba. Yun yung problema ng moralist. Ang nakikita ay ang problema ng iba. Nakikita niya ang problema ng kanyang kapwa, nakikita niya ang problema ng kanyang kapitbahay, nakikita niya ang problema ng komunidad at ng lipunan, pero hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Bulag siya. Turo lang siya ng turo, thinking that he's okay. And so in his eyes, nothing's wrong with him because he has seen the truth now. The law is with us. We were given the law. And we were taught by the law. And so, he's okay. But everyone around him is not. Ngayon, in relation to other men, ang tingin niya sa kanyang sarili ay morally superior siya sa iba. Itinataas niya ang kanyang sarili habang binababa ang iba. Gamit-gamit ang kautusan ng Diyos. And sometimes Christians are guilty of this. Habang pinag-aaralan ko to, I remember my sins as well. Itinataas niya ang kanyang sarili habang binababa ang iba. Gamit-gamit ang salita ng Diyos. Wala itong pinagkaiba sa mga nagsasabi na, eto na, magpakatotoo ka. Wala silang pinagkaiba sa mga nagsasabi na magpakatotoo ka at gagawin lang nila ang mga ayon sa kanilang mga pagnanasa. Wala rin itong pinagkaiba sa mga nagsasabi na kami mga Kristiyano, tapos gagamitin nila ang Bible para linlangin ang mga tao na makapaghiganti sa kagalit nilang relihiyon. O kapag nagbigay ka ng malaking halaga sa kabanan church at sasabihin nila, oo, yayaman ka pag ginawa mo yan at o gagaling ka sa iyong mga sakit. Wala rin niyang pinagkaiba doon sa mga nagsasabi na mapapalaya mula sa purgatorio ang iyong mga mahal sa buhay kapag nagbigay ka sa church. Papanglantad sa iyong paningin ang maling katuruan at maling pamumuhay ng mga nagpapahayag. Lahat ng ito, mga kapatid at kaibigan, ay larawan ng hypocrisy ng tao. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ginagamit nilang salita ng Diyos, ang katotohanan at
Binabaluktot nila ito. Sinisira nila ito para itaas ang kanilang mga sariling hangarin. But we know the truth. We know the truth. We hear it Sunday after Sunday. We believe that we are sinners because the Bible tells us that we are. We also believe the Bible that we are justified in Christ. We are sinners and yet justified because Christ died and rose again. At dahil sa kanyang perfect and finished work, we humbly approach the truth of Scripture to have ourselves evaluated and diagnosed. So tanungin po natin ang ating mga sarili, kumusta na po tayo sa pagbabasakop at pagiging tapat sa kasulatan? Kamusta po tayo sa pangangaral ng kasulatan sa ating mga pamilya? Naririnig ba ito kapag pinapaliwanag natin ang ating mga desisyon? O masyado ba practical ang paliwanag natin? Kasi yan yung pinaka mataas na offer. Kahit na alam natin na babangga ito sa ating ministry. Kahit na alam natin na babangga ito sa worship natin. Masyado tayong practical. Naririnig ba ito sa ating mga panalangin? Naririnig ba ang salita ng Diyos sa ating mga panalangin? O baka ang panalangin natin ay to whom it may concern. Hindi na natin ina-address ang Diyos. Merong iba pag nananalangin, nasa itaas. Sino ba yung nasa itaas? Hindi kilala. Hindi ka pwedeng manalangin kung hindi mo kilala ang iyong nilalapitan. Nakikita ba ito sa pag-akay ng ating mga anak at mahal sa buhay? Kamusta po tayo sa pangangaral ng kasulatan sa ating pamilya? Sa Lumang Tipan may paalala po si Haring David at panalangin sa Diyos para manatili siyang tapat. At ganito ang naging paalala niya. At alam natin to, may awitin pa nga ito. Pagkatapos po niyang banggitin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos, sabi po niya sa Psalm 139, verses 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way." Magpasakop po tayo sa salita ng Diyos. At hayaan nating suriin tayo nito. Turuan tayo na sumunod kay Kristo upang sa ating paghayo ay maging pagpapala tayo sa iba hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Aliwin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita at iupo natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.